ay sa Panginoon ating ginagalang, mahal ibang sa Willie Almeida, the whole beloved Almeida family sa lahat ng bumubuo ng ating pambanalagwahin. At mga mga sa pagkataong ito ay atin rin pong wini-welcome in behalf of our dearly beloved Honorable Pastor Willie Almeida, the whole beloved Almeida family mga naman. We welcome our beloved brother Chris Bolado mga mga. Sila po ay nagmumula pa po sa ating pong Cambodia Outreach Ministry. Amen. Palakpakan po natin ating pong pinakamahalap Pinoon. Siya po ay pinating ng maluwalhati ng ating pong mahalap Pinoon. Mga naman, narito na po ating pong mahal kapatid, ex-PBA player, ating pong minamahal kapatid, beloved brother Chris Bolado. Praise the Lord po! Magandang umaga po. Tanghali na pala sa inyo lahat. Pinakamataas po ng pasasalamat at papuri sa ating pinakamamahal at Panginoon. At dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Meda at saka po sa kanya pong mga children and family. At saka po ang pagbati ko po sa mga elders at sa worker, mga beloved worker and beloved elder. Praise the Lord po. Ako po ay, siguro po ay kilala nyo na naglalaro po sa PBA. Nung ako po ay nasa college pa, pinangarap ko po talaga maglaro. Yun po ang aking hiniling sa mahal na Panginoon. Subalit nung ako po ay naglalaro na nung college, iniisip ko po ay yung ang target ko po ay makapunta ng Pro Basketball League. Subalit po tayo po ay dumaan din sa pagsubok. At ang pagsubok po ay dumaan po tayo sa mga bisyo, kagaya po ng drugs, pag-inom po, paninigarilyo, at ang isa po ay babae. Subalit po nung panahon na yun po, ako ay wala pa po sa gawain, ako po ay hindi ko po iniisip kung ano po yung aking ginagawa, masama man o mabuti. So nasa side po ako na masama. Kaya po, kung anong gawin ko, kung anong isipin ko, ginagawa ko. Kasi po, wala pa po sa akin ng mahal na Panginoon. Hindi ko pa po siya natatagpuan ng panahon na yon. At ako po ay bata pa, malakas po ang aking loob. So kung ano pong maisipan ko, ginagawa ko. Ako po ay, nung naglalaro-laro po ako, ay sa labas po ng mga liga-ligang labas, ako po may nakilalang isang tao. At ito po ay... dito na po nag-umpisa yung aking pagdadala po ng drugs. Hindi po naman ako gumagamit ng drugs, pero po ako po ay nagtatawid ng drugs sa kliyente po. So, nung panahon po ng 80s, ako po ay humahawak na ng milyon-milyon pera, pero galing po sa masama. So, labag po sa kalooban ko, hindi ko po naman alam kung ano ang aking ginagawa. Kalaunan po, mga 1 taon, 2 taon po, kahabagan po naman ng Panginoon, ako po hindi napahamak. Dahil po, ang anak po pala ng mahal na Panginoon ay hindi po kailan po hindi po pababayaan. Amen. Hallelujah. Pero po, nung iniwasan ko po ang drugs, ako po naman po ay tumigil, siguro mga 6 months. Meron naman po lumapit sa akin, taga-custom, nang sabi, gamitin mo yung pagiging player mo para mas madalas tayo, mabilis tayo makapagbenta ng baril. Mga baril po. So sabi ko, tumigil na ako. Pinagsisisihan ko na kung ano man yung nagawa ko nung ako ay dumaan sa drugs. Ngayon, baril naman. Sige, sabi ko, pagbibigyan kita. Siguro po, umabot naman ng kulang 1 taon. Sabi ko, nasan ba talaga ako? Nasa mahal na Panginoon o nasa kaaway? Pinanindigan ko po. Sabi ko po, iiwasan ko lahat ng kung ano mang ginagawa ko dahil hindi tama. May pera ako, hindi ko naman kayang gastusin. Dahil sa panahon po nung 80s, ay ako po ay nahawak na ng kalahating milyon, pero hindi ko po naman alam kung paano ko gastusin. Dahil wala akong trabaho naglalaro lang po ako. Allowance na po namin sa eskwela.
Ang practice, 8 pesos. Ang laro, 25 pesos. Ngayon, nahahawakan ng kalahating milyon. So magtataka po, di ba? Meron pong hindi maganda nangyayari. So tumigil na rin po ako. Sabi ko, ito ba talaga yung buhay ko? Hindi ba sa basketball? Ngayon po, sabi ko, nagsisi ako, mahal na Panginoon. Kayo na pong bahala. Kung talaga pong ako para sa inyo po ako. Sa madalit sabi po, nag-concentrate po ako sa aking paglalaro. Nung naglaro na po ako, mga 3 years, 4 years, 5 years sa college and amateur, nakuha po ako sa PBA. Nung naito na po ako sa PBA, sabi ko, talagang pinagpala. Kasi sa dami kong ginawang kasalanan, minahal pa rin ako ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Lahat po pala ng anak ng Panginoon ay talagang kung pangangalagaan niya kahit hanggang sa huli ng hininga. Nung naglalaro na po ako, nakaperma po ako ng kontrata, siyempre po, medyo malaki. Nakikita po natin, ang daming zero, milyon. Medyo nalibang na naman po tayo. Naano man po tayo sa pambababae. Sabi ko, sa isip ko lang, wala bang katapusan to, mahal na Panginoon. Siguro, ang mahal na Panginoon, alam din niya na pagsubok lang yun. Kaya, hanggang sa patuloy-tuloy na po ako, hanggang sa 1 taon po, 7 years, 6 years, 8 years na po ako naglalaro ng pro. Ito na po yung dumating yung kinatatakutan ko na ma-aksidente po ako sa laro. Pagbagsak ko po, nadurog po yung ankle ng buto ko. So sabi ko, tapos na ang karir ko. Pero po nanalangin ako. Nung inoperahan po ako, ang sabi po ng doktor, makakalaro ka pa. Napakabuti po ng mahal na Panginoon. Talagang kung para sa Panginoon ko po pala, pangangalagaan ka hanggang sa huli. Gumaling na po ako. Sabi ko, talagang mahal ako ng Panginoon. Pero patuloy pa rin po yung ginagawa ko. Kung ano mang kasamaan ginagawa ko. Sabi, one time po na naulit ko na naman. Na-injury na naman ko, tuhod naman. Hanggang sa tuhod na naman ulit. Hanggang sa paa na naman. Sabi ko, goodbye basketball. Nung inoperahan po ako sa Manila, ang sabi sa akin, kailangan palakasin mo yung katawan mo, tapos makakapaglaro ka pa within 1 year hanggang 4 years. So, nung last year ko po na kontrata, 3 years na-injury po yung kabila kong tuhod. Ang sabi ng doktor, hindi ka na pwede maglaro. Kung ipagpapatuloy yung paglalaro mo, malulumpo ka. So, kasama na po yun, pag-iisip. Kasama na rin po yung naghiwalay kami ng asawa ko nang sa una. So, may pressure po. Sabi ko, mahal na Panginoon, saan ka matatagpuan? Oh, glory to God. Hallelujah. Hanggang sa nakakilala po ako ng bago pong asawa. Hallelujah. Amen. Oh, glory to God. Thank you so much to us, Lord Jesus. Hallelujah. Hanggang po sa nag-apply po siya sa Cambodia. Ang sabi ko, nung mga one month na siya doon, sabi, pa, sumunod ka na rito kasi gusto ko kitang kasama sa magtrabaho. Sabi ko, sige, walang problema. Siguro po, mga 1 month pa bago ako nagkatrabaho. Sabi ko, may one time na meron pong birthday na umating kami at nakilala ko po ang ating kapatira na si beloved Brother Mike Passion. Sabi ko, Ma, kausapin mo nga yung tao. Bakit? Puro word of God yung sinasabi. Amen. Glory to God. Hallelujah. Glory to Jesus. Nasyaran po siya yung ni Brother Mike yung asawa ko. Yung paglapit ko po, wala po sa kalooban ko na sa akin na lang po nanggaling. Sabi, bakit hindi pa tayo mag-Bible study? Amen. Glory to God. Thank you so much, Lord Jesus. Bakit hindi natin umpisahan? Ako na po yung ganap
Talaga po napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Sa Cambodia ko po natagpo ng ating mahal na Panginoon. Yes, amen. Glory to God. Hallelujah. Kaya po nagpapasalamat po ako talaga sa GMC, sa Jesus Miracle kasi po nasave po buhay ko. Hanggang sa 4 lang po kami nag-umisa ng Bible study. Sabi ko, sige, naging 6 na po, naging 8, 10, Amen. Hallelujah. naging 18, 20 na. Oh, glory to God. Marami na po kami nasasyaran doon. Ngayon po, sabi ko, bakit hindi tayo, ako na po nag-suggestion na, sabi ko, Brother Mike, bakit hindi tayo magpadala ng preacher dito? Hindi tayo mag-request? Kalooban po ng mga Panginoon, 2 po ang dumating. Si Brother Mick po at si Brother Iboy. Kaya po, ako po ay nagpapasalamat at masaya po ako sa GMC. Nasasalamatan ko rin po ang ating mahal na pastor dahil po sa kanyang prayer. Dahil po sa kanyang prayer, tumitibay po ang aming panalangin sa Cambodia. Kaya po ako ay nagpapasalamat at ibinabalik ko po ang pasasalamat, pinakapasalamat, papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang himala po ay napakarami po. Kaya lang po talagang ako sobrang blessed po. Kaya po ang Cambodia po ay handa po sumuporta. At kami po humihingi at humihingi po kami ng backup prayer para po sa Cambodia. Kaya po nagpapasalamat po ko sa inyo lahat, sa lahat po ng kapatiran, ating mga pastor, sa kanya po mga sambayanan at praise the Lord po. Napakabuti po ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi po sa mahal na Panginoon, hindi po tayo magsasama-sama ng ganito po saya. Bigay po sa atin ng mahal na Panginoon to. Kaya po bawat papuri, bawat pagdarasal, ating pong damdamin. At ang mahal na kamay po, ang banal na kamay po ng ating mahal Panginoon at ang puso po ay lagi nasa atin. Maraming salamat po. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus' name. Thank you po. Amen. Praise the Lord. O, purihin po ba na ang pangalan po pinakamahal na Panginoon. Lahat sa mga praise the Lord. Oh, glory to God. Thank you so much, our loving God, our loving Savior, our dearest Lord Jesus Christ. God bless you po, beloved Brother Chris Bolado, sa pinagpalang patutunyan. Ganyan po talaga ang ating pong mahalap ka noon. Hindi po siya nagtatangi ng tao. Lahat ng mga nilalang ay kanya pong iniibig mga manawal. At lahat ng mga nilalang sa mundong ito ay maaabot po ng mapagpalang kamay ng mahalap ka noon sa pamagitan po ng pangaral po ng end-time prophet ng ating mahalap ka noon. Amen. At pong dearly beloved, honorable Evangelist Wilde, swalab na sa kalapumbong sambayan, ang ating pong banal minister mga manawal buong mundo. Yan po ay ating pong patuloy na hahatiran ng salita ng ating pong pinakamahalap ka noon. Glory to God. Hallelujah. At mga manawal, atin naman po ang bigandaan sa sandaling ito, ang ating pong minamahal kapatid, ating pong beloved Sister Grace Bolo. Pakinggan po natin ang ating pong minamahal kapatid sa kanya pong patotoo. Abang naghahanda po ang ating pong GMZM Youth Choir sa kanya pong formation. Maganda na rin po ang ating pong beloved Sister Angelina Pudiket from our Jeddah Outreach Ministry. Narito po, beloved Sister Grace Bolo sa kanya pong patotoo. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, at paglulalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. At dobleng paggalang po sa ating mahal na pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeta, at sa kanyang beloved children, at sa inyo po mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa pagpapala niya po, last month lang po, wala po kasi akong work, so nag-a-apply po ako, pero nagkakaroon po kasi ng issue pagdating sa uniform. Karamihan po kasi ng mga require po na work na inaano sa amin ay merong nakapants po sila. So, hindi ko po siya ginagrab kasi po, bawal po sa atin yun. Nasa kabanalan po tayo. At dahil po doon, yung pinsan ko po kasi nag-apply po siya, nagpa-xerox po siya ng resume niya. Sinamahan po namin siya. Noong time po na yun, may lumapit po sa amin na hindi ko po alam na manager po pala ng isang company. At yung company po na yan,
insurance company po yun. Ang require po nila dun sa company nila, kailangan graduate po. Since second year college lang po yun na ano ko po, hindi po kami required dun sa company. Pero andun po talaga na yung, Panginoon po talaga siya yung greatest provider po natin. Hallelujah, praise the Lord. Na-meet po namin yung pinaka-branch head po doon, yung pinaka-manager. Talagang hindi daw talaga po require yung ano po namin dahil hindi nga po kami graduate. Pero andyan po talaga na sabi niya po sa amin, sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon, patunayan niyo lang sa akin na talagang karapat dapat kayo na makapagtrabaho dito. Andyan po na yung mga kasabayan po namin, mga graduate po yan. Graduate, may mga degree po kinuha. Andyan po na yung iba po, talagang mga dekoche po talaga. Andyan na mayayaman po talaga yung mga kasabayan namin, pero andyan po talaga na natanggap po talaga kami dahil anak po tayo ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At isa pa po yung nag-exam po kami sa Insurance Commission po. May bayad po yan. Andun po talaga naman ang Panginoon po talaga nag-provide sa exam namin yan at napasa po namin yan. Hallelujah, praise the Lord. Isa ko po pong patotoo, yung beloved papa ko po, nagkaroon po siya ng prostate cancer. Diyan po nahirap muna siyang mahiga. Kahit sa paghiga po, hirap na hirap siya kasi meron po siyang bukol sa kanyang maselan na bahagi ng katawan. 4 na bukol po yun. Kahit po sa paghiga niya, hirap po siya. Hindi niya alam kung saan siya babaling kasi andyan po talaga na iniinda po talaga niya yung sakit. Hanggang sa andyan po na nawalan po siya ng faith. Hindi na po siya nakakadalo kasi nahihirapan na po siya. Binubuhat po namin siya pag pupunta po siya rito sa banal na gawain. Noong time po na yun, nag-fasting po kami ng beloved mama ko sa Pampanga na tumawag po sa akin yung kapatid ko na yung papa ko daw po mag-opera na daw po siya ng kanyang sakit. Nawalan po talaga siya ng faith. Pero time po na yun, that was Friday, dumiretso po kami dito sa Manila para i-push po siya na makadalo kasi ayaw po talaga niya dahil andun po talaga na may bad spirit na po na maano sa kanya. At nung time po na yon, Friday, kahit po hirap talagang binuhat po namin yan para lang makadalo po rito sa ating banal na gawain. After po ng gawain, pinalihans po namin yan sa Malapastor. Kinagabihan lang po ng Sabado, diyan po na pumutok ang kanyang bukol sa kanyang parte ng katawan. Hallelujah, praise the Lord. Pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po, nakakapag-fasting na po siya. Nakakalakad na po siya. Malakas na po yung kanyang katawan. Dahil po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunat panalangin, Malapastor. At sa mga pagkapala po, andyan po na pinagpapala na rin po kami ngayon sa physical, material, hanggang sa spiritual na pagkapala. Kaya ang lahat ng kapurihan at salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Oh, glory to God. God bless you po mga kapatid sa pinagpalang patutunyan. At mga minal, bago po muli ang ating po mga kabataan, ating mga pinagpalamang awit, mga minamahal, ay ating pong welcome in behalf of our dearly beloved, Honorable Pastor Willie Almeida, of Loving God's End-Time Prophet, the whole beloved Almeida family, at sa lahat ng bumubo, ating pong banal ko, welcome po natin, pinapasalamatan natin sa kanya pong maluhati, all the way from Moldova, ating pong beloved sister, Viorica Victoria Monte, mga minamahal, sila po ay nagmumula pa po sa Moldova, maging sa ating pong mga kapatid, welcome rin po natin, mula sa ating pong Jeddah Outreach Ministry, beloved sister Angelina Pudikit. Glory to God. Hallelujah. At kung meron rin po mga manual, mga nakarating na po dito, sa ating pong mahal na bansang Pilipinas, paki-forward na lamang po inyo po mga pangalan. At sandali ito mga manual, ating pong samahan, mga pinagpalamang kabataan, na pabilang sa ating pong choir, sa kalang pong pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Let us please welcome the beloved GMCM Youth Choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah. Dobling pagbati at paggalang po sa ating beloved Honorable Evangelist Willie Estrada Almeida. Hallelujah. At sa kanya po beloved children. Hallelujah. At sa pagturo at aral po ng ating minamahal Assistant Pastor Lina si Almeida, nasa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Minsan pa mga minamahal, hallelujah, kami abong Youth Choir po ay nagpapaabot ng happy birthday po sa ating beloved brother Patrick Amos Malyari. Hallelujah. Beloved son po ng ating beloved Kuya Rico.
At beloved Ate Lalay, praise the Lord. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah.